Tingnan nyo yung langit, napaka bughaw na bughaw yung kulay. So ito ang aking hacienda. So dito tayo mag-vlog. So mahaba na naman ang damo. O diba, ang clear ng sky. Ayun yung barbecuehan na hindi pa nauumpisahan ulit na gamitin. Kasi mahal ng uling. Ayun yung barbecuehan guys, at ito yung uling. So ganyan kalaki yung uling dito. Wala kasi medyo maliit pa dyan eh. Ewan ko kung siya nakakabili. So yan yung aming bahay. Ito naman yung aming mesita dyan sa labas. At ito naman aking view. Puro damo. O diba? So guys, ito yung tripod ko. So nag-DIY lang ako ng tripod. Hindi, tambak na talaga to dito sa may sa area na to. So gagamitin ko lang siya dito ko lalagay yung cellphone ko para maganda ang background natin, di ba? Hi guys, so pag-uusapan naman natin ngayon yung step by step ng process ng AEWD visa ni Habi. Disclaimer lang guys, hindi ako accredited employer, hindi po ako nagtatrabaho sa mga recruitment agencies, so hindi rin ako licensed immigration advisor. So lahat ng sasabihin ko ay base lamang sa aming experience sa pag-a-apply ng asawa ko papunta dito sa New Zealand as a caregiver. Bali yung asawa ko, nagtatrabaho siya sa Singapore as healthcare assistant. So, healthcare assistant yung tawag sa mga caregiver dito sa NZ. Tapos, nung nagtatrabaho siya dun sa Singapore, sa ward nila, parang pumutok yung balita na meron daw silang isang kasamahan, pero hindi naman mismo sa ward nila, parang same lang din dun sa ospital nila na Pinoy na nakapunta na ro dito sa New Zealand sa pamamagitan ng Seek. Ang ginawa nila, nag-download sila ng apps na Seek. So, yan, ipa-flash ko na lang dyan. So, yun yung dinownload nila na app. So, through dyan, naghanap sila ng trabaho as a healthcare assistant o caregiver dito sa New Zealand. Marami sila nag-apply. Siyempre, parang now or never, kung hindi nila ita-testing, diba? Kung hindi nila ita-try. So, sinubukan nilang doon. Accreditation. Si Habi ay nakahanap na accredited employer. Si accredited employer, siya yung i-sponsor sa'yo papunta dito sa New Zealand from Singapore. Na-schedule si Habi for a panel interview via Zoom. Tapos noon, on the same day, malalaman mo na rin kung pasado ka or hindi. So, binigyan siya ng employer ng time frame, which is 3 days, para mabasa niya lahat ng agreement, yung kontrata, yung job offer, sahod niya. So, andun na lahat yun. Siyempre si Habi, agad-agad niya agad yung binasa, tsaka pinirmahan niya agad, tapos sinend niya agad yung ka-employer. Tapos, tumawag niya sa employer after 3 days, pinagawa na siya ng Realme account. So, yung Realme account, kailangan mo yun para sa pagpaprocess ng work visa mo. So, inumpisahan niya pa lang si Realme account, tapos sinave niya as draft. Kasi, meron ka pang kailangan na medical reference number na i-input mo dun sa Realme mo. Since hindi pa nga siya sinasabihan na magpa-medical, so sinave niya muna yun as draft. Yan yung job check. Bale to, sa immigration na to na trabaho, wala na ditong kinalaman yung aplikante. So sa job check, parang titignan lang na immigration kung karapat-dapat ba yung offer na binibigay dun sa migrant worker. Kasi unang-una, si employer is accredited employer siya. Tapos, nag-request siya sa immigration ng New Zealand na mag-hire ng migrant worker kasi nga, unang-una, walang kumukuha ng trabaho na in-offer sa kanya, walang mga New Zealander or Kiwi or mga lokal dito na nag-accept ng role na in-offer sa kanya. So, kaya itong si employer, parang nag-request siya na mag-hire ng migrant worker. So, yun yung tinatawag na job check. Pero yun, sa immigration na trabaho yun. Yun nga, so, pagpagawa sa kanya na Realme account, in-advisean din siya ng employer na mag-antay ng job token. Yung job token, i-honor lang yun after matapos yung job check na diniscuss ko kanina. So, once na ma-approve yung job check na diniscuss ko kanina, bibigyan ka na ng job token. So, yung job token, sobrang kailangan mo yun kasi ito yung magagamit mo para mag-go through sa visa application mo. Bali, yung job token, unique code siya or link
Bali, number siya na i-enter mo dun sa form ng visa application mo. So, isang beses mo lang pwede magamit yun and valid siya for 6 months. Bali, yung job token na yun, manggagaling yun sa immigration ng New Zealand, isisend naman kay employer. Tapos, employer naman ang magsisend mismo sa'yo. Tapos, nung na-receive nyo na yung job token, in-advise na siya na magpa-medical. Full medical. Bali, nagpa-medical siya sa Singapore. Bali, kung i-convert mo yung nagastos niya sa peso, it is worth 15,000 pesos. Tapos, kung saan ka nagpa-medical, bibigyan ka ng medical reference number. Yun yung sinasabi ko kanina na kailangan mong i-input sa Realme account mo. Tapos, once na makompleto mo na yung requirements, tapos ka na ng medical, tapos ka na ng requirements mo, diretso ka na mag-lodge ng visa mo. So, mag-wait ka na lang ng result kung tanggap ba, kung approve ba or hindi. Migrant check. So, bali ito, trabaho na ulit na immigration. Bali, i-discuss ko lang din. Bali, dito sa migrant check na to, parang i-check na ng immigration, yung AEWB mo, accreditation mo, yung mga pinasa mo ng mga credential, i-assess na ng immigration. So, pag natapos na itong last na phase, which is migrant check, yun na, gagrant na yung visa mo. On February 2023, luckily, and thank you Lord, na-approve na yung visa ni hubby na makapagtrabaho sa New Zealand. Okay guys, so salamat sa inyong panonood. So gagawa na lang ako ng part 2 kung magkano naman yung mga nagastos niya papunta rito and kung paano kami nakarating na pamilya papunta rito sa New Zealand. So bye guys, so see you on my next vlog.